Hello mga ga, para po ito sa mga bago po nating followers na hindi pa nila nakikita yung ating video na ito kasi ay natabunan na yan kasi sa sobrang tagal na. Yung palaman natin dito ay napakadali lang po itong gawin at para dumikit yung ating coating ay gagamit lang po tayo dito ng condensed milk. At yung coating naman natin dito ay gagamit lang po tayo ng Graham's powder. At yung ating pang-grip dito ay pinagsama lang po yan na mayonnaise at saka yung cheese powder. At yung pinatong po natin yan sa donut po natin sa ibabaw ay gagamit lang po tayo ng poche or di kaya marshmallow. Kaya mga gaumpisahan na po natin yung ating dough at yung ating sauce kung paano po natin ito gagawin. Kaya simulan na po natin. So, umpisahan po natin sa ating dough. Gagamit lang po tayo dito ng 1 kilo ng first class flour at lagyan po natin ng yeast at bread improver. At haluin lang po natin yan ng kaunti at dito sa ginawa po natin na parang wheel sa gitna, ilagay po natin dito yung ating sugar at yung ating itlog. At isunod na din natin dito ilagay yung ating vanilla at asin. At dito gagamit po tayo ng evaporated milk at saka yung ating tubig. At ito'y optional lang naman mga ga, para mag-iba naman yung ating kulay ng ating dough ay maglagay din tayo dito ng kaunti lang po talaga ng food coloring na lemon yellow. Yung mga sukat po ng ating mga ingredients ay nasa video screen lang po natin. At kung gusto naman kayong gumawa dito ng kalahating kilo lang po ng ating harina ay walang problema po. Hatiin nyo lang po yung ating ingredients na ito. At siguraduhin lang po natin na natunaw na po natin yung ating asin at yung ating asukal bago po natin basain yung ating harina para hindi din magaspang yung ating dough. At dito pinaghalo ko lang po yung ating shortening at saka yung ating margarine. Pwede kayong gumamit dito ng pure butter. Pwede din yung puro na lang margarine at pwede din puro din shortening. At pagkatapos masahin lang po natin yan. Kung wala kayong spiral mixer or kaya yung dough roller machine ay pwede talaga na masahin natin ito ng mano-mano hanggang sa mapakinis po natin yung ating dough. Yung aking dough ngayon sa ating video ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine kasi po ay wala po tayo talagang time na magmasa ng mano-mano kasi ay sobra po talagang busy. At pagkatapos ko yung pakinisin yung ating dough ay pinutol ko na yan agad sa 30 grams. At pagkatapos putulin ay agad ko na po yung pinigura ng pabilog ng mahigpit. At pwede na po natin agad palaparin. Gamit yung ating rolling pin, kunting lapad lang po mga ga. At pwede din nalaparin nyo lang po ito gamit po ang inyong kamay. Basta kunting lapad lang na hindi lang masyadong bilog na bilog yung ating dough para hindi po tayo mahirapan sa pagluto. Magdas lang po tayo dito ng harina pang tanggal lagkit at yung ating plancha na paglalagyan po natin ay magdas din po tayo diyan ng harina. At pagkatapos ay paalsahin muna natin yung ating dough bago po natin ito prituhin sa mantika. Paalsahin po natin ito ng 1, 2 hanggang 3 oras ay depende din yan sa ating room temperature. At ito na po yung aking dough pagkalipas ng 1 oras at kalahati ay pwede na po itong lutuin sa mainit po na mantika. At ako'y sigurado naman na marunong na din kayo ditong magluto. Bali, yung ating apoy ng ating kalan dito ay nasa katamtaman lang po talaga na hindi lang masyadong malakas. At madali lang po talaga itong lutuin. Mga ilang segundo lang ay golden brown na po yung kabila at saka baliktarin na po natin para maluto din yung kabila. At dito naman tayo sa ating palaman. Dito gagamit po tayo ng 1 lata ng condensed milk at 1 cup na evaporated milk. At naglagay lang po ako diyan ng kunti lang po talaga na asin. At dito kailangan po natin dito ng 4 or 5 tablespoon ng cornstarch. Kung gusto po ninyo na maging malapot talaga, ay pwedeng 5 tablespoon yung ilagay natin. At para may kunting kulay yung ating palaman, ay naglagay lang po ako dito ng kunti lang po talaga na food coloring na orange. At dagdagan po natin dito ng half teaspoon ng vanilla at bago po natin yan lutuin, ay salain lang muna natin. At pagkatapos ay lutuin na po natin yan sa katamtaman lang po talaga na apoy ng ating kalan habang hindi pa po ito siya lumapot. At patuloy lang po natin itong haluin hanggang sa ito'y lumapot. Huwag lang po natin itong tigilan sa paghalo para hindi din masunog yung ilalim. Haluin lang po talaga natin yan hanggang sa kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. At nang ito'y lumapot na, ay pahinaan na po natin agad yung apoy ng ating kalan. At patuloy pa po natin itong lutuin ng mga 1 to 2 minutes para matagal po talagang mapanis yung ating palaman. At pagkalipas ng 2 minuto, ay patayin na po natin yung apoy ng ating kalan at maglagay po tayo dito ng 1 tablespoon ng margarine. At unawin lang po natin yung ating margarine kahit patay na po yung apoy ng ating kalan. Dahil mainit pa po yung ating palaman, ay matunaw lang po yung ating margarine. At isit aside lang muna natin ito. Palamigin lang muna natin ito. At pag lumamig na po yung ating donut, ay pahiran ko lang po ito ng condensed milk para dumikit po dito yung ating coating. Yung ating coating na ito mga ga ay crushed Graham's po ito. Ay pwede talaga na gumawa kayo dito ng pangsarili nyong coating. Pwede kayong magdurog ng cream o chocolate at pwede din gumawa kayo ng cake crumbs. Ay bahala na po kayo kung ano gusto po ninyo na coating. At ito naman
pong ginamit natin na bilang pang-icing po natin ay para madali lang po yung ating gawaan ay gumamit na lang po ako dito ng condensed milk para hindi na po ako gagawa ng ating icing. Ang importante lang po talaga ay dumikit dito yung ating coating. At binutasan ko lang po yan dito sa gitna para dito natin ilagay yung ating palaman. Ito po yung ginawa po natin na palaman mga ga ay malamig na po ito bago po natin ilagay dito sa ating piping bag. At dito sa gagawin po natin pang design or ipatong po natin dito sa gitna ay pwedeng gagamit lang po tayo dito ng putsi or kaya marshmallow. At dito naman tayo mga ga sa pang drip po natin ng ating donut. Simple lang po yung aking ginawa dito. 1 in 1 half cups ng real mayonnaise lang po ito at 3 tablespoon ng cheese powder. At haluin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine yung dalawa po nating ingredients. At ilipat po natin sa ating piping bag at i-drip na po natin dito sa ibabaw. At pwede din mga na ganituhin din natin yung ating donut. Pagkatapos natin yan malagyan ng coating, ay idiin lang po natin yan sa gitna para mag-form po siya ng butas at lagyan po natin ng palaman diyan sa butas. At kung gagawa lang po kayo dito mga ga ng kalahating kilo lang po ng ating harina, maliban sa hatiin po ninyo yung ingredients ng ating dough, ay pwede din na hatiin din ninyo yung mga ingredients natin ng ating palaman at saka yung ating ingredients ng drip po natin. At ang bintahan po natin dito ay depende po talaga yan sa costing po natin. Depende sa costing po ng ating puhunan. Ang importante lang po talaga dyan, kayo'y mag-costing lang para malaman po ninyo kung magkano po yung inyong puhunan, para malaman po ninyo kung magkano po ang inyong bintahan. Kasi mga guy, hindi po tayo magkapariho ng costing kasi magkaiba po tayo ng mga presyo ng ating mga ingredients sa mga binibilhan po natin. At ito na kadami yung nagagawa po natin sa 1 kilo po natin na harina. Nakagawa po tayo dito ng 62 peraso. At ang bintahan po natin dito nasa 10 to 12 pesos. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!